Ang utang ni Mayweather, tara mga body, at atin itong pag-usapan. Tila kasado na nga ang exhibition fight ng undefeated 5-division champion na si Floyd Mayweather Jr. laban sa kickboxing legend na si Mike Zambidis, nagaganapin sa June 27 sa bansang Greece. Pero madami pa ring lumalabas na balita tungkol sa kinakaharap na issue ni Mayweather. Kilala siya bilang isa sa pinakamayamang boxer sa buong mundo, pero ngayon nadadawit siya sa usapin tungkol sa pera at utang. Ayon sa mga lumalabas na balita, may pangalan na nadawit sa issue, si Don Hanky. Isa siyang kilalang negosyante at lender sa Amerika. Dito nagsimula ang usap-usapan na may naging financial transaction o loan umano si Mayweather. Hindi malinaw sa lahat ng detalye kung paano nagsimula, pero ang lumalabas ay ang totoo. Si Floyd Mayweather Jr. ay may naging financial arrangement o loan na umaabot sa humigit kumulang $54 million, nakatumbas ng halos 3 billion pesos sa conversion. Ang mas nakakagulat pa dito, kahit milyon-milyon ang kinikita ni Mayweather sa boxing, endorsements at negosyo, lumalabas na may mga pagkakataon na nagkakaroon pa rin siya ng issue pagdating sa bayaran at cash flow. Dahil kilala si Mayweather sa sobrang lifestyle, mga luxury cars, private jet, mamahaling relo at alahas, kaya maraming nagsasabi na baka malaki rin ang gastos niya araw-araw. Gold jewelry issue. At ito pa mga body, may kumakalat din na issue tungkol sa mga gold at mamahaling alahas na suot ni Mayweather. May mga nagsasabing ang ilan daw sa mga jewelry niya ay hindi pa fully paid o may pending na bayad. Pero tandaan, sa mundo ng celebrities, normal ang installment, sponsorship, or consignment deal. Yung suot muna bago bayaran ng buo. Kaya hindi agad ibig sabihin nito na wala na siyang pera. Real talk. Pero kahit ano pa man malaking pangalan si Mayweather kaya kahit maliit na issue, lumalaki agad at nagiging trending. Ang tanong ngayon, legit ba na may malaking problema sa pera si Mayweather o normal lang itong business deal na lumabas sa publiko? Kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo, totoo ba na may financial problem si Mayweather o puro issue lang para pag-usapan siya? Comment mo sa baba at share mo na rin para malaman natin ang opinyon ng iba. Samantala mga body, sa kabilang update naman, madaming Pinoy ang nagtatanong at umaasa kung makakaharap pa ba ni John Riel Casimero si Junto Nakatani. Hindi malabong mangyari, yan mga body, dahil natalo ang ating pambato na si Marlon Tapales kay Oguni na tila nabawasan na rin ang pagkakataon nito bilang potensyal na kalaban ni Junto Nakatani sa December ayon sa Japan Report. Kaya ang tanong mga boss, pwede bang maging frontrunner si John Riel Casimero kay Nakatani sakaling manalo ito sa laban kontra kay Luis Neri sa June? Sa kabilang banda naman mga body, dahil namamayagpag ngayon at umiingay ang pangalan sa mundo ng boxing, ang higanting WBC Junior Middleweight Champion na si Sebastian Fundora. Usap-usapan nga ngayon ang naging pagharap nila noon ni Pinoy legendary former 4-division champion Nonito Donaire. Matatandaan kasi na 4 na taon na ang lumipas nang makaharap ito ni Donaire sa isang WBC convention. Makikita sa video na sinusukat pa ni Donaire ang tangkad ni Fundora noon. Sa panahon na iyon, wala pa siyang napapatunayan, kaya maraming nagtatanong kung kaya ba siya ni Donaire. Pero kung si Manny Pacquiao ang pagbabasehan, kung nagkataon na nakasabayan niya si Fundora sa welterweight, posibleng magawa pa rin niyang talunin ito. Dahil alam naman natin na walang inaatrasan si Manny Pacquiao noong kasagsagan niya at malalaking boksinggero ang kanyang tinalo, kaya kung nagkataon, siguradong malalasap din ni Fundora ang bagsik ng kamao ng Pinoy.